Pangulong Marcos binigyan diin ang kahalagahan ng koordinasyon ng national at local government sa epektibong paglilingkod at higit sa lahat, wala daw siyang Alzheimer's. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang epektibong koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo nang makasama ang ilang bagong halal na LGU officials sa isang pulong sa Pasay City kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ang koordinasyon lalo na para sa disaster preparedness, peace and order at digital services. Binanggit rin ito na dapat pag-aralan at baguhin kung kinakailangan ang kasalukuyang mga sistema at polisiya sa pagtugon sa pangailangan ng mga tao. Ito'y sa harap na rin anya ng mabilis na galaw ng teknolohiya. Kaya naman isinusulong ng administrasyon ang National Digitalization Policy na layong gawing synchronize ang sistema sa gobyerno mula sa streamlining ng procurement at pagpapalakas ng transparency para mawala na rin daw ang fixers at mabawasan ang katiwalian. Lakay? Dapat kasi digital na lahat para kita lahat kung ano ang mga transaksyon sa iba't ibang government agencies. Lakay, para mas mabilis. Kasi pag mga doon bumabagal kaya doon tama din naman doon din nag-uugat yung katiwalian minsan na dahil sa bagal ng sistema may mga nang-aayos para pabilisin yung proseso. Actually maraming agencies ayaw ng digitalization Ayan, mawawalan daw ng racket, magkakabistuhan. Ayun lang. Pero yun yung gustong mawala sana, Lakay. Siguro kailangan dyan baka memo, direktiba ang presidente, Ayan, para atasan ng iba't ibang agencies, lalo ng mga LGUs. Ayan, Secretary John Vic Remulla, Abay, kailangan natin para mabawasan ng korupsyon. Anyway. Kailangan pupukil, Lakay. At saka, kapag mayroon ng, di ba, binibida naman natin yung ating internet na pinalalawak. Wala nang idadahilan yung ilang LGU, Lakay, kung bakit hindi sila makakasunod sa digitalization. Paano makasunod dyan wala pang kuryente sa ibang mga barangay paano magkakaroon computer? Grabe naman pag wala pa rin kuryente sa panahon ngayon, Lakay, di ba? Nakakaawa yung mga lugar. Ayan, Secretary Sharon, ayan, abay, dapat tignan nyo rin itong kuryente sa mga probinsya, sa mga barangay. Sa bagay, sino ba ang NEA administrator? National Electrification Administration. Ayan, dapat trabaho rin yan. Antonio Mariano Almeda, Lakay. Almeda. Dapat pupukin din ni Ate Sharon yan. Ayan. So, walang Alzheimer's ang presidente, Wala, Lakay, sabi ng Malacanang kahapon hindi daw nakakalimot ang presidente. Ayun pala, Manong Chavit. Ayan, pero bakit daw hindi makahingi ng audience si Manong Chavit kay presidente? O baka masyadong busy lang si... Ganun ba yan? Ayun. Mahigpit yata yung Dragon Lady. Siya ba ang taga-screen ng ng schedule ng presidente? Kung sino rin ang mga kakilala. Ganun ba yun? Kapitbahay naman si... Kanya kasing ahensya, kung ano yung pakay mo, di ba? Kapitbahay naman ni Manong Chavit si St. Luke's Bersamin, Ilocos Sur, Abra lang yan magkatabing probinsya yan hindi ba pwedeng magkausap sila sa bagay, hindi naman si Apo Lucas kasi ang tinulungan ni Manong Chavit, si presidente naman kasi. Ayan, so sana'y magkasusundo at malaki ang tampo ng mama. Anyway, ayan, at baka hindi na raw suportahan si Sandro ang mga Marcos sa mga susunod na eleksyon. Ayan, malayo pa naman ang tinitingnan na. Sige nga, Rod, ano pa schedule ng presidente ngayon, Miss Let? Mamaya, Lakay, ay may dadalo ang presidente dun sa tinatawag na parangal ng kalayaan, yung pagkilala dun sa mga
artistry, ayan, and creativity nung mga lumahok lakay dun sa Parada ng Kalayaan ng Independence Day. Okay. At congratulations sa presidente, ha? Doon sa latest survey ng Publicus Asia. Ayan, ilang percent pa ang tinaas ng ratings ng ating mahal na Pangulong Marcos, ha? Abay, 5% tumaas na ng yata yun lakay. 25%. Ayan. Ay, Oo, ayan. Mula sa 19%, ha? Ayan. Congrats. Ibig sabihin 6 percentage points. ayan, at least kahit hindi niya kinakausap si Manong Chabit, ayan, tumataas ang ratings. Ayan, ang malungkot. Ang malungkot. Hindi, mali pala ako lakay. 19% Ayan, ang itinaas. up Oo. from 6% naman yung ibinaba ni VP Sara. VP. Ayan. Anyway, di ibig sabihin nagtatrabaho ang presidente, hindi nagbabakasyon. Ayan. Yan ang paulit-ulit lakay na sinasabi sa briefing ni Yusek Claire. Aksyon, hindi bakasyon. Ang taray nitong si Claire de la Fuente Castro, ano, ha? Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula